Okay, magandang araw muli. Ito po ang Iparas kay Paras. At ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Magandang hapon, Paring Eli. Magandang hapon naman po muli sa ating mga kababayan all over the world. Magandang araw po sa inyo sa mga ibang parte ng mundo na kung saan naroon ang ating mga mahal na mga kababayan. At dito naman sa ating bansa, andito po lahat ang mga naghihirap nating mga kababayan dahil sa kabulastugan itong walang utak at walang competence na pangulo ng bansa natin. Itong Marcos Jr. or Makoy, kunyari pa, sasama daw siya sa rally. Kung hindi daw siya presidente, sasama siya sa rally. Mag-resign ka na lang. Huwag ka na maging presidente at sumali ka sa rally kung hindi ka puputakhin ng taong bayan dahil sa kasalanan mo. Sinasabi mo lang yan na gusto mong sumali kasi alam mo naman na hindi ka talaga makapagsali. So, ganun ang mga dialogue mo, puro kabulastugan, Marcos Jr. Mga kababayan, kahapon, doon sa House, yes. Yung muna, yung sinasabi mo, yung sa rally sa September 21, kasi anong masabi, biglang umatras si Pangulong Marcos. Nagbabiyahe nga nung Friday. Ngayon, Friday, papunta sa US, sa United Nations, yung General Assembly. So, hindi natuloy yung biyahe. Medyo natatakot kaya para sa... Siyempre, natatakot siya dahil ngayon na lang nagsalita ang iba-ibang sektor ng sambayanan. Para sa akin, maski tayo loyalist kay Duterte, pero ako, I am extending my hands to everybody, to the bishops, to the leftist movement, to the campaign, to the yellowish. Lahat po tayo, puro Pilipino. Lahat ng taxpayers. Ang ating common denominator ay ang sobrang korupsyon sa ating bansa. Kung saan mang sulit ng mundo kayo, mga Pilipino, makilahok kayo dito sa ating kausa. Maging ibang creed, religion, ideology, persuasion, at ano pang mga kulay, ay ito po ay para sa ating taong bayan. Sinabi ko nga sa mga kaibigan ko na maka-Duterte, huwag tayong, hindi ito laban ni Duterte, laban ito ng taong bayan against the most corrupt person na si Marcos Jr. Magkaisa po tayo para i-denounce itong sinasabi na flood control. Ano lang to, peak of the iceberg. This is just one of the very large aspect of corruption that is being perpetrated by Marcos Jr. Tulad ng kanyang 4.5 billion, paring early, na intelligence and confidential funds in 2023. Every year, nag-increase from 4.5, naging 6 billion, tapos bumaba na naman. Can you imagine, palagay mo, mga 16 billion ng intelligence fund. Tapos sasabihin niya sa media, dapat kayo, makilahok kayo sa pag-imbestiga. Bakit mo sasabihin sa mga media or yung ano ba yun, SIJ, ano ba yun, yung mga Rappler, na kayo dapat ang Marcos, ang laki-laki ng saan mo dinala yung napakalaki-laki na intelligence and confidential funds mo? Wala kang nilalabas. Pero si Inday Sara, 125 million. Inutusan mo yung mga alipores mo na kunyari wala kang alam pero ikaw ang nasa ilalim yan na nag-uutos. O saan yung liquidation mo sa mga travel sa buong 3 taon na nag-travel ka
na walang return of investment? Mayroon ba? May pinakita ka ba mga nag-invest at tumaas ba ang employment natin dahil sa mga nagkalap ng mga investors? Wala. Ha? Tapos itong General Appropriations Act, alam mo na since 2023 na sinasaksakan ng insertion. Pero mukhang natulog ka lang sa pansitan, hindi mo man lang binasa na yung MEP ay nadadagdagan ng karami-raming amount. Anya't pinapasa mo. Sa 2024, pinasa mo ulit. Tapos nagyabang ka pa na there are 5,500 projects. Pero, sabi ng Diyos, yariin na natin ito, kumag na ito. At paulanin natin. Tapos, ikaw na mismo nasabi, ay naanod sa baha, naanod. Pero pinandahan mo pa rin yung 2025 budget na may dala-dala na karami-raming pondo ng flood control funds. So, sino ba ang culprit? Sino ba ang number one na mastermind nito lahat ng mga pera na nilustay sa baha, nilustay sa mga infrastructure na walang katorya-torya, mga ghost projects? Ikaw lang, Marcos Jr., ang may kakinalaman yan sa lahat. Kung hindi mo pinirmahan yung General Appropriations Act, may pera bang malabas? Ikaw, paring Eli, ano mo sabi nyo? Kasi ang General Appropriations Act, batas yan eh. Sino ba bipirma para maging batas? Siya. Pero kung presidente ka, lahat ng presidente, maski si President Trump, nag-aaral sa budget. Pinag-aralan yung mga batas na pumapasok sa kamay niya. Si Duterte, ilang bills ang binito ni Duterte dahil binabasa niya lahat na pumupuntang papeles. Ikaw, natutulog ka lang, alas 10 ng umaga, nang sabi ni Sara Duterte, umiinom ka na ng whiskey. Amoy. So, paano mo pag-aralan yung budget? Paano mo babasahin? The next day, nandun ka sa abroad. Paano mo babasahin? Paano mo re-review? Kaya pagdating sa table mo, pinirmahan mo lang. Pero hindi mo alam na sinaksakan ng todo-todo na flood control funds. At ito ngayon ang napunta. So sasabihin mo sa kanila, mahiya kayo. Hindi ka pa mahiya. Ikaw dapat ang numero 1 mahiya. Kasi kung wala silang gagastusin, walang nalulustay na pera. Because you are, napaka-bopons mo at napakatamad mo, hindi mo binabasa yung GAA. Yung tinatawag na GAB, General Appropriations Bill, na pagpirma mo naging GAA at nire-release mo yung pondo sa mga flood control. So, ganun po katindi ang galit ng taong bayan sa iyo. Kaya siguro dahil ngayon mo lang naisip na seryoso ang bawat sektor, magsasabi natin mga kaliwa, okay lang. They are asking for you to address corruption. Yung mga pare, anong sinasabi? Corruption. Yung mga iba pang sektor, mga workers, yung mga pati nga transport sector. Isa lang ang sinasabi, corruption. Pero sino ang number 1 corruption? Kung mayroong corruption traffic czar, mayroong corruption czar. Ikaw na yan, Marcos. You are the corruption czar. At everybody is ganging up on you because of your corruption. Tapos itong babae na Vice President, ini-impeach nyo, inaakusan nyo, pero tingnan mo, ngayon, natatakot kayo. Pagpunta ni Inday Sara sa Congress, bigla na niyong tinatrato na disente. Ito, pakinggan natin. Siguro, at yung sa ambush interview muna tayo. Okay. Kasi tinanong si VP Sara. Okay. Kung ano ang kanya masabi dahil nagtatawag ng independent commission. Okay. Infrastructure. Ito si Pangulong Marcos. Ang sabi niya, ito, panoorin niya, sabi niya, naku, parang huli na.
Late na late na. Okay, sige, pakinggan natin si... Oh, tama nga yan. Because of the corruption, gusto niya, ito si Marcos, dahil sa everybody now is raising corruption in government, gusto niya na nasa mataas na level siya, na wala siyang kinalaman sa corruption. Kaya, kunyari, magtatag siya nitong ICI para mag-imbestiga. Wala namang saysay itong ICI na ito. Ito, si komentaryo ng ating Vice Presidente. Na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat ito, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa. Nothingness na ang ginawa mo. Why? Because pinalampas mo 2023. Pinalampas mo 2023, 2024, 2025. Ngayon ka lang magngangat-ngat. Too late na hero. But you were never a hero. You were the villain from the beginning. You were never a hero, Marcos. You were always a villain. Ever since you were a senator, you were already a villain. Ikaw nga yung naghinto nung yung arm, tapos nagpoprotesta ka pa kasi natalo ka daw eh. Napakasinungaling mo nilampasok ka naman ni Leni Robredo. Ito si Paring Eli kaibigan ni Leni ito eh. Anong tingin mo, Paring Eli? Hindi, talo naman talaga siya kahit nagkaroon ng recount. Puro sinungaling. So ngayon, magsinungaling ka na naman na ikaw ang malinis, ang nasa DPWH, nasa Congress, sila lahat ay marumi. When in fact, sasabi ko lang, ikaw ang pinakamarumi. Anong sabi ni Inday? Nothing. There is nothing. At saka, alam mo ba yung ICI na ginawa mo? May mga magprotesta dyan sa Supreme Court because that's unconstitutional. No matter what dignity and integrity ang nilagay mo dyan. Si Justice Reyes is a man of integrity. Si Big Simpson, okay yan. Tapos yung isang accountant, si Pahardo, okay din yan. Si Magalong, okay din yan. Pero, ano magagawa niyan? They will just be wasting their precious time, their integrity, because the vehicle that they are going to use, which is the ICI, is an unconstitutional. Mayroon na, in the Beraugo case, dineclare na unconstitutional yung Truth Commission. Ito, walang kaibhan. Tapos, mayroon pang power sa subpoena. How can the subpoena? The president does not have a power of subpoena. How can you delegate that function to the ICI? Marami pong. Pero, sige na lang. Pagbigyan natin, tingnan natin, obserbahan natin kung anong mangyayari. Pero at the end of the day, sinasabi ni Vice President, it's too late. In fact, it's not too late, but what you're doing is nothing.
Because 3 taong pinabayaan mo at lumala ng lumala ang korupsyon, Marcos Jr. You are the culprit of all these things that is going on with our country. Hindi ko nga alam yung mga iba, hindi nananawagan na mag-resign ka. There are so many people who are asking you to resign. Pero hindi ko alam itong yung mga iba, sinuhulan mo iba na hindi magsabing, Tapos, ang lakas pa ng loob, sasali daw siya sa rally kung di siya presidente. Alam mo, sobra-sobra ng pambobola mo sa taong bayan, Marcos Jr. Mahiya ka naman, you're a Sabi nitong kasama ko, pathological liar ka daw Ever since. Pero Sek, yung tanong ko, sabi niya kung hindi siya presidente, kasama siya sa rally. Pero kung hindi siya presidente, baka walang rally. Oo. Tama. Tama, it's the chicken or the egg. And it just so happened that the egg is that since you were the president and you were incompetent, that's why the people are rallying for you to step down. But since you are, if you are not president, then somebody must have been another president. And walang gulo sa bansa because for all we know, if si Leni Robredo ang nanalo, baka mas maganda pa ang buhay ng taong bayan dahil matino si Leni Robredo compared sa'yo. Okay. So, balik kayo dito kay VP Sara. Just House of Representatives. Okay. Parang nagbago iip ng hangin. Okay. Kung ikukumpara natin last year, na talagang sa kasagsagan, parang lahat kinuyong si VP Sara Duterte. Pero kahapon sa budget hearing ng budget po sa Office of the Vice President, ay bigla na nilang kinilala yung tinatawag na yung tradisyon na parliamentary courtesy. Yes. So, yun ho, at alam mo, parang ako, mabibilib ako kay VP Sara kasi mayroon siyang option na pwede niyang i-waive or hindi. Pag hindi niya i-waive, walang makakapagtanong kahit isa. Pero nagdesisyon si VP Sara, hindi. I-waive ko yung I-waive ko yung courtesy to be excused. Kasi he is one of the highest officials of the land. Mayroong parliamentary courtesy. Pero winave niya yon para pagbigyan niya lahat yung mga audience doon na magbigay ng tanong. Pero iilan lang ang nagtanong. Yung mga kaliwa lang. Dalawa, makabayan lang. Yung makabayan, yung Tinyo na wala namang silbi yan. Dati na yung congressman, wala namang nagawa yung spectacular in Congress. At ito namang kapangalan ni Saldico, na inchik ang itsura. Tinanong ngayon, ito, pakinggan natin si VP Sara. Minority Leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Ano po yan? Mr. Chair, I can answer. Are they relatives? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po.
Thank you. Tingnan mo ito. Alam mo, even the children of the president, even the children of Basta buong family, first family. the first family, wherever they go, they have security. Pero wala silang pakialam kung sino nagpondo yun. Because that is the right under the existing laws for their own protection. So it's the government that is responsible. It's not Vice President Sara that tells the armed forces na, oy, bigyan niyo akong security or bantayan niyo ako. It is the law of the land that is deploying security to secure the lives of the president and the vice president and their families, even in the United States, and even up to here, even former President Carter, even the wife of the former president, the state, it is the duty of the state to protect each and every former official who have attained that level of protection. Kaya itong bobo na ito, hindi ko alam kung French ba ito, René, French. Pero Czechwa naman ang apelido. Ano bang? Graduate ng UP yan. Graduate pa ng UP. Ewan ko, bakit pinasa ito sa UP College of Law? Alam naman niya na ang state ang nagpo-protect. It is the obligation of the state to protect people from harm. So, in other words, if it's the state that acts, it is the state that pays and provide the amount of money. Walang kinalaman si Vice President. Bakit po tatanungin? Di ba? Napaka-stupid nitong kumag na ito. Palibasa, ito yung mga grupo ng, sabi ni Senator Bato, nagre-recruit ng mga bata para mag-join sa NPA. Ito yung pumalit kay Manuel Tama, yan. Sino ba sabi doon sa Senate investigation, yung isang ni-recruit, bumaliktad at sabi niya, ito si Manuel ang nagre-recruit para mag-join sa NPA itong mga estudyante. Hindi ba ito rin? Baka ikaw rin nagre-recruit kasi napaka-bobo mong magtanong. Sama sa partido yan. Partidong mga ahas. So, dito naman at bukod dyan sa tinatanong ng security, itinanong naman ng kanyang kasama sa Makabayan Black. Si ACA Teachers Party List Antonio Zino, yung mga biyahe naman ng Vice Presidente. Okay. Yung inisa-isa ni VP Sara na itong mga kanyang biyahe, walang ginastos ang gobyerno. Walang ginastos. Maliban sa security at staff. Which is provided for by the state. Pero kung tutusin, pwedeng gastusan ng OBP. Halimbawa, event siya. Because these are official functions. Basta may event. Now, kung hindi ba official functions siya, bibigyan ba siya ng travel authority? Napaka-stupid nitong mga gago na ito. Okay, panoorin natin ito. Panoorin mo itong leftist na ito. The committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit. I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po, na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan
ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente, at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on official duty, at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. So Madam the Chair, yes. last question, Madam Yes, President. yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with the destinations? July 2024. Anong pizza daw yun? Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany, Okay. then January 2025, July 24, we'll start- personal trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. So, number one, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. And this implies that all these trips were approved by the Office of the Vice President. So, from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number three, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. So, bakit itong mga kaliwa na galit na galit pag sinasabing red sila? Pag nire-red tagging when they're really acting as such na pagtatanong kay Vice President, alam naman natin itong mga kaliwa, galit na galit sa mga Duterte. Sinisingle out nila si President, Vice President. Pero I challenge this Chekwa, itong Reneco at saka itong Tinio na wala namang silbi yan, naging congressman na rin dati yan. I challenge them. Ilang bang travel si Marcos? Compared to
Kayo ba doon sa pagsalang ng Office of the President na budget, did you ever attempt to ask Bersamin kung ilan ang travel ni Marcos at hanggang ngayon hindi pa siya nagli-liquidate? At saka anong return of investment? Ha? Parating pinagyayabang na may pledges, pero how many of those pledges has turned into a real investment? So that people will know na the money spent by Marcos is not wasted. Like, anong return doon sa pagpapanood niya doon sa F1? 2 beses siya nanood. Ha? Kasama pa yung buong pamilya niya. Oh. Bakit kayo ayaw magtanong? Bakit niyo sinisingle out si Vice President? Kayong mga kaliwa. Ha? Dahil mayroon kayong agenda. Ha? Dahil takot kayo na kung maging presidente si Sara, babalikan kayo. Dahil dito sa panahon ni Marcos, sitting pretty kayo. Sa panahon ni Duterte, tinutugis kayo ng mga terrorist group. No. Pero yung biyahe ng presidente, di ba, pag chartered na, mahal yun. Mahal yun, chartered. Oo. So, At saka yun, Charles. Maski liwaliw lang sa Singapore, liwaliw lang manood ng concert, dapat sana kung may hiya itong Marcos Jr., kadugaya din ni Vice President, personal din dapat niyang gasusin. Hindi niya lulustayin yung pera ng bansa para sa travel niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagli-liquidate. Hindi pa niya pinakita sa publiko kung magkano na nagastos niya sa travel. Maraming media na nagtatanong Di ba, pare? wala, pangako lang, basta ilalabas daw. Tinanong siya minsan, I'm not, I don't have it right now. So, Marcos, sabihan mo itong mga bata-bata mo, mga NPA at mga leftists, alam naman namin, nagkakampi mo ngayon yan, na mag-ayos sa sarili nila. At obvious na pinuputak nilang nila ang ating vice presidente. Pero maraming humanga kay Bibi Sara. Yes. Nagdesisyon siya na wag i-avail yung kortesiya. Tapos, wala siya kasamang staff. Walang kasama, mag-isa lang. Sinasagot niya. Hindi tulad nitong bata-bata at binibit-bit ni Jokno na budget secretary ngayon na hindi makapagsagot kung walang kasamang mga nakapaligid. Tingnan nga natin ito. I-compare natin kay Vice President itong amin na pagdanganan, pangandaman, na walang alam. Tuwing sasagot, tinatanong yung kanyang staff. Ikaw ba ay expert pangandaman? Expert ka ba? O talagang nilagay ka lang dyan out of courtesy kay Jokno na siya ang tanging nagbitbit sa iyo? Diyan sa Malacanang. Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga, hindi po, nagsasubmit ba sila ng Hindi, sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha. Nagsasubmit, tapos. Talagang tamang-tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung 1 trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong magtatanong na po kayo talaga. Yes po. Kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part, yung utilization po nila. Kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po among those departments na medyo mataas po ang kanilang obligation and disbursement. Oo nga po, ang nangyari, yung natang disbursements napunta po sa casino Po, hindi po namin nakikita, Your Honor. Or even kung meron po man ghost ngayon po, or... unti na po namin nakikita, kaya po, kakasangkapanin namin po kayo. Madam Secretary, kamakailan ay nag-launch po kayo ng tinatawag na Digital Information
for monitoring and evaluation. Ito po yung DIME. Maganda po ito. Sabi po Honor ninyo po. sa inyong website, it allows users to select a region to view a total number of projects and access detailed information on specific initiatives. Ngayon lang po nila na ipinapaliwanag na kailangan pa po namin pala yung direct server. At kung kinakailangan po ay kailangan po kaming mag-subscribe sa satellite. Hindi na po namin maintindihan kung tama pa po ang pangangatwiran na ito ng DPWH sapagkat base sa kanilang pahayag nung nakaraang hearing. So, ito si Pagdanganan, Pangandaman, ha? Walang sagot, kundi lilingon doon sa kabila. Magtatanong. I mean, isn't she well-versed? Isn't she the Secretary of the Budget and Management? In contrast with the Vice President, head-on tinatanong at sinasagot. Walang palingon-lingon. Ito, underling lang. Kaya nga ito nga yung tinatanong ngayon, baka ito yung nagpasubo kay Marcos na pirma ng pirma 2023, 2024, 2025, hindi nabigyan ng hustong advice. Tamad na nga yung Pangulo. Hindi mo pa pupuntahan, Sir. Halika, sir. Magbasa ka. Huwag ka magtatamad-tamad, sir. Ito, sir. Ito, sir. Hindi, dalawa lang yan, Sek. Hindi niya binasa rin, tamad-tamad siya, or sadyang pinalusot din. Dalawa yan. Hindi. Sabi naman siguro ng underling, ma'am, bakit hindi mo binigyan ng advice or briefing si Presidente? Pinag-aralan ko pa eh. Hindi ko kasi alam eh. Baka magalit si Presidente na hindi ko ma-explain na mabuti. So, ganun kabobo ang mga nandyan nakapaligid kay Marcos. Kaya lahat, yung pinapanawagan ng taong bayan sa September 21 centers on Marcos as the main culprit of all this corruption. Yung iba, siyempre, nahiya sila. Yung mga pare, sige, siyempre, hindi siguro nasabihin, Marcos, alis dyan, Marcos. Pero, may tama pa rin kay Marcos kasi ang corruption, hindi naman magagawa yung corruption na yan kung walang perang binaba. At sino nagbaba ng pera? Yung General Appropriations Act na pinirmahan ni Marcos for the last 3 years. So, sa pool ka pa rin, Marcos. Tapos gusto pa, sasabihin pa, mga kaibigan ko naman yan. Kung hindi ako presidente, kakampi ko yan eh. Paano mo nagiging kakampi? Dahil gusto mong lumusot na wala kang kinalaman sa korupsyon. Ikaw nga yung pumirma ng JAA eh. At doon nang galing yung pera na nilustay ng mga kurakot sa bansa. So how can you escape that, Mr. Marcos? Napaka-sinungaling at you just want to get away with it at the expense of your underlings, at the expense of other people, when you were the ones who is the main responsible for all these corruptions in our country. Yun lang po, mga kababayan. Okay, huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras Kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat.